Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong tungkol kay Senator Bongo at kay DSWD Secretary Rex Gatchalian. Kasi nagkasagutan po sila doon po sa hearing dyan sa Senado tungkol sa yung social welfare o bla 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 na komite yata ni Senator Amy Tambalina Marcos Duterte. No, mukhang ako po pinanonood ko 'yon, no, tapos binigyan ng reaction ni Trunks, no, yung Trunks Reacts channel, no, binigyan niya ng reaction yung kahapon. Parang ewan ko kayo kung ano ang masasabi nyo diyan sa pinagsasabi ni Senator Bongo. Kung gusto nyo pong makuha yung buong video, punta lang po kayo sa YouTube channel Senate of the Philippines or sa kanilang FB page na Senate of the Philippines, or better yet, meron din po dito sa News 5 po yata ito na almost 20 minutes. Ang haba naman nun. Ayun yata yung binibigyan ng reaction ni Trunks kahapon. Yung sa aking ipapakitang video ay ito pong sa PTV. Kumbaga ulat na lang po ito, 2 minutes and 32 seconds, no? Kasi parang ewan ko bakit ginagawa ito ni Bongo, no? Parang napakalaking issue. Ito na naman sila, nag-grandstanding, no? Nagpapa-epal na naman, no? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, mga nagsishare at nagla-like ng ating videos. Ganun din po sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga katuwang natin dyan sa ating chat box during our video premiere. Hindi ko na po kayo mababanggit lahat, ano? Alam nyo na kung sino kayo, no? Okay, so eto po, unahin natin ito tungkol kay Bongo, tapos isisingit natin kasi may isa pong gobernador, no? Latest balita yan. Isang gobernador na pinatanggal ng COMELEC, na disqualify po siya, no? Okay? So maganda yan. Ito po mga kababayan, unahin na muna natin ito bago natin basahin yung karagdagang balita sa GMA News para po medyo malaman nyo ang konti pang, no, na mga nangyari dito. Okay, ito po. Napag-initan ni Senador Bongo ang DSWD ukol sa pagdinig ng Senado sa mga programa ng pamahalaan. Dumipensa naman dito ang DSWD. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Because of politics. Sa pagdinig ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development ukol sa programa ng pamahalaan na Assistance to Individuals in Crisis Situations, napag-initan ni Senator Bongo ang Department of Social Welfare and Development base sa alegasyon ng senador. Totoo ba ito na bawal po banggitin ang aking pangalan, pero sa ibang politiko hindi po bawal? Senator, wala po kung naalala na may explicit instruction na parang yung sa inyo lang pong pangalan. Pero po sa akin, dahil po kami po ay nagbibigay po ng ating programa, I think it's best not to mention. Otherwise, baka po kasi kami Ma'am, specific po. Pagsabihan. Sumunod na dagpo sa pagdinig, kinwestiyonan ni Go mismo si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Alegasyon ng senador, bakit daw tila selective ang DSWD? One more question. Hindi ba ito na nagagamit sa politika ninyo? My politics. Senator, I'm not. One question for the record. Are you running for the Senate? Senator, I'm not running for the Senate. Oh, in fact, in fact, I even wrote all the public polling firms to remove me from the list. Git ni Secretary Gatchalian, hindi niya ginagamit ang kanyang posisyon o opisina para mamulitika at pagtitiyak pa ng kalihim. Sir, we don't treat it as our money. We know it's people's money. Paglilinaw naman ni Go, hindi siya kalaban ng DSWD. Kung tatanungin naman si Senator Amy Marcos, nakita nung panahon ng pandemya ang kahalagahan na magkaroon ng mas maluwag na emergency assistance.
Ako at lahat tayo hindi dapat nakikialam sa listahan. Kung minsan kasi, ayun nga, walang cash, tapos yung hindi qualified, nagdadala ng sangkatutak na kabarangay, maraming turuan eh. Pero ang pinag-uusapan nga natin, i-digitize na. Daniel Mananastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. So yan po, no, mga kababayan. Nakita nyo. Imbis na dapat pag-usapan kung ano man po yung gusto nilang i-ano doon sa Senado, na personal na. Kita nyo? Na may personal tong mga to eh. Palibhasa mga power hungry kasi. At the same time, no, nung tinanong ni Bongo si Rex Gatchalian na, are you running for senator? So what? What the F you care? Bakit? Magiging katunggali mo siya? Diba? Kasi re-electionist yan si Bongo eh. Kaka-endorso lang sa kanya ng kanyang partidong PDP. At ganun din si Tambalina. Hindi natin alam kung talagang magsisik siya ng re-election. Pero one-termer pa yan. Pwede pa siya. Silang dalawa. So bakit nyo tinatanong yung political aspiration ni Rex Gatchalian? Pero anong sabi ni Rex Gatchalian? Hindi. Pinatatanggal ko nga ang pangalan ko. Sabi pa ni Bongo, nagmalaki pa. For the record. O yan, it was recorded. So napahiya ka. Diba? Nakakahiya po itong mga to. Kasi ang pinag-uusapan nila, ina-accuse niya, hindi sila, ni Bongo, sabi dito, over the supposed selective distribution of government aid and if this was in preparation for a run for public office. Ang tanong dito, nasaan ang ebidensya? Dapat ipinakita mo dyan sa screen. Eto, Rex Gatchalian, yung departamento mong DSWD is not properly doing its job. You are selective, pinipili mo lang ang pagbibigyan mo. Ito ang mga patunay, ito ang ebidensya. May mga witnesses kami, pakita mo. Para malaman namin na yung accusation mong selective is true. Pakita mo yung veracity ng accusation mo. Wala eh. Puro kasi may nagpaabot sa akin kasi. Paano man namin masasabing meron ngang ganito pwede ko rin namang sabihin yan eh. Diba? Just to masilo mo sila. Pero yung totoo niyan, wala naman. You are just a make-up. Ang iniikot ng tumbong niya, mga kababayan, is bakit daw, pag magdi-distribute daw ng goods o tulong ang DSWD, hindi daw nababanggit yung pangalan niya kung galing sa kanya yung tulong. At the same time, mga kababayan, bakit daw yung iba na mga politiko binabanggit ng DSWD? Ano ang depensa nung nagtatrabaho sa DSWD, yung babae? For her knowledge, wala naman. And they are avoiding that. Bakit? Huwag nyong gamitin, ikaw Bongo sa lahat ng politiko, senator, congressman, huwag nyong politikahin ang DSWD. Hindi porket mga mambabatas kayo, politiko kayo, sasabit kayo sa DSWD. Kung gusto mong tumulong, do it by yourself. Huwag kayong makihabilo sa DSWD kasi magiging politika yan. Sasabihin nyo, in courtesy of Bongo, pero naka-DSWD. Bugbaga magpapa-epal kayo doon na nang dahil sa akin kaya na-distribute tong goods ng DSWD. Di ba? Ikaw nga tumutulong ka, nandyan yung mga mo, sige sa'yo yan. Kung talagang pera mo yan o may mga nag-donate sa'yo, sige sa'yo yan. Pero, ilabas mo yung ebidensya mo that the DSWD is being selective. Pag pangalan mo na, hindi pwedeng sabihin. Pag yung iba pwede, nasaan ang ebidensya? Sabi nung babae, wala naman po kasi iniiwasan nga nila. Kasi dapat hindi hinahaluan ng politika o politiko yung mga yan. Di ba sabi ni Senator Coco Pimentel, dapat ang mga politiko, senador or congressman ay hindi makikialam sa distribusyon ng DSWD ng kanilang mga assistant sa ating mga kapwa Pilipino? Bakit ikaw? Ano ba talaga ang gusto mo? Sinasabi niya, ako nga, hindi ko pinangangalandakan na tulong ko yan. Gali
Antibay mo, boy. No? Itong inchik na ito, oh. Sabi niya, ayaw kong pangalandakan na tumutulong ako. Pero, bakit hindi nyo sabihin ang pangalan ko? Ano ba talaga? Ano ba talaga? Tapos, mag-name drop pa siya. Nung panahon ni Pangulong Duterte, di bumalik ka doon sa panahon ni Duterte. Iba na po ang nagtitimon ng manibela ngayon. Iba na ang mga kawani, yung leader ng DSWD. They will do it the way they see it fit to do it. Ang problema sa'yo shadow ka ni Duterte. Tuta ka ni Duterte. Diba? Huwag kang magmamalaki sa amin na na tumutulong ka. Tumulong ka, sabihin na natin, tumulong ka, pero huwag mong pangalandakan na nandyan ang pangalan mo. Ha? Ayan, tignan nyo yan, mga kababayan, Eto, tignan nyo yung larawan na yan, Diba? Nandyan pangalan mo. Kung totoong ayaw mong ilagay ang pangalan mo, whether galing yan sa'yo, privately or publicly, huwag mo ilagay yung pangalan mo. Ha? Huwag mo ilagay. Yan, kung talagang malinis ang konsensya mo, tumutulong ka ng walang paepal-epal. Ha? Huwag mong ilagay. Bakit nakalagay ang pangalan mo? Diba? Kung malinis ka, kung magaling ka, bakit pa ilalagay ang pangalan mo? Diba? Sige nga, paliwanag nyo nga yan, tapos kakastiguhin mo ang DSWD na ginagawa lang yung mandato nila. Diba? Hindi natin maintindihan, ano ba talaga? Gusto mong ilagay, banggitin ang pangalan mo, ayaw banggitin, o hindi dapat ilagay ang pangalan mo? Ano ba talaga? Hindi ko maintindihan, mga kababayan Diba? Hanapin pa natin yung iba niya. Hanap pa tayo ng mga pagiging epal niya. Ha? Ayan ang dami Tingnan nyo. Diba? Yan ba yun? Tingnan mo. Nakapangalandakan dyan ang mukha mo. Diba? Tapos sasabihin mo, ayaw mong palalagay ang pangalan mo. Ako litong-lito No, habang pinanonood kong video, ano ba talaga gusto nito? Ipangalandakan ang pangalan niya o hindi dapat? Litong-lito siya Yan ba yung ganyan ng senador ang niluklok ninyo? Na hindi siya marunong makipag-articulate? Magga-grandstanding? Sasabihin niya, for the record, lalaban ka ba ng senador? O for the record, o sinabihan siya ni pakita natin yung quote card, mga kababayan. Para makita nyo, pahiya po siya. Pahiya siya. Nung napahiya siya, magmamalaki pa siya. Pakita muna natin para lalo natin siyang pahiyain tong kupal na ito. Ha? Nasaan na ba yung quote card na yan? Ayan Ang sabi niya Senator, I'm not running for the Senate. In fact, I even wrote all the public polling firms to remove me from the list. Categorically, I'm not using the office for my politics and I categorically state that I'm not running for any position this coming election. Correct. Bakit? Threaten ka, Bongo? Ha? Na mas marami pang makukuhang boto sa'yo si Rex Gatchalian? This coming 2025 election? Bakit? Natatakot ka sa kanya? Threaten ka na inaalud mo na kinukuha ni Rex Gatchalian yung pondo at nagpapapogi? Show us the proof. Hindi yung nag-aakusa ka. Diba? Dito, sa balita po ito ng GMA News Online, dagdag natin ito. Yung Go presses DSWD's Gatchalian on selective aid distribution. Yan. Kasi ang pinoproblema niya, yun daw pong assistance to individuals in crisis situation. Diyan daw po sa General Santos City. Go alleged that the cash assistance was given to beneficiaries only when Gatchalian personally visited them and the amount was even doubled. So, saka lang daw na ibigay yung assistance nung pumunta na si Gatchalian doon. Kumbaga, natenga. Matagal bago dumating ang tulong. Merong due doon for payout na dapat nang ibigay sa kanila. Naka-hold yun for how many months and then nung pumunta ka, dinoble mo. Dinagdagan mo, dinoble mo. Pwede ba pala yung ganun? Kasi ikaw yung pumunta, General Santos City, sir. Tingnan nyo, hindi niya alam kung ano sasabihin niya Nagiging selective kayo, Secretary. Yan. Ayan na. Ano ang sabi ni Gatchalian? Ito na, yung sinabi niyang categorically no, wala siyang balak. Gatchalian explained that what was released in General Santos City late last year was an emergency cash transfer because of the earthquake that struck the province. Hindi mo naman pala alam ang kwento. Dapat kinausap mo na lang muna maigi
Si Gatchalian. Hindi yung nag-grandstanding kayo ni Amy Marcos. Kasi bakit? Re-electionist mga kababayan. Kailangan makita ng tao na meron kaming ginagawa. Maging visible kami sa tao. We will use this. Kayo, ginamit nyo si Gatchalian at ang departamento niyang DSWD for your own personal gain. Pero mga kababayan, maling-mali po siya. Kasi in-explain ng kalihim mo, wala akong balak tumakbo ng senator. Pag ako yun, sir, you're out of line. You're insinuating something that I'm using the money. Tama lang yung sagot ni Gatchalian. Categorically, Mr. Senator, I don't have the ambition that you have. Gaganunin ko yun pag ako yun. Kasi sabi niya pa, magmamayabang pa sigo for the record. Sino ka? Go. Look at your last name. Go. Who are you? Diba? Sabi niya, for the record daw, sabihin ni Gatchalian na hindi siya tatakbo ng senador. Ano pakialam mo? Sino ka para pagbawalan ako na tumakbo bilang senador? Who are you? And you don't insinuate something na nanakawin ko yung pera ng DSWD because I want to run for senator? Ganun ang insinuation mga kababayan That is so malicious. Buti nga, gentleman pa si Rex Gatchalian Diba? Pag ako yun, hindi. Init ulo ko dyan. Sabihin ko na lang sa kanya, categorically, I will answer your question. The big answer is none. I don't have the same ambition like yours. And do not insinuate that I am taking the money of DSWD for my own personal gain. Gaganunin ko yun. Ipakulong mo ako kung ipakulong mo ako dyan sa Senado, pero bibigyan kita ng matinding salita. Kasi yun ang insinuation Magsesenador ka, kaya tinitenga mo ang pera. Tapos magpapapogi ka doon, ikaw ang pupunta sa General Santos, personally mangangampanya ka. Diba? Kasi yung taong nagbibigay ng tulong, yun ang makikita ng tao, ay napakabait, ang galing-galing. Ganun po yan Tingnan nyo siya. Personally, pumupunta siya doon. Go Malasakit Center, go. Diba? So ang utak ng tao ngayon, iboto ko si Go bilang senador kasi siya ang matulungin. Nek ninyo. Anong batas ang naipasa niyan? How many years? 6 years? Ganon? Nakailang batas ka? Diba? Eto. Yung palang pinunta doon ni Gatchalian sa General Santos ay sa earthquake. That's why the amount is bigger. Hindi po ako nag-release ng AICS. In fact, the mayors came to me. We met them with the governor. Emergency cash transfer po yung nirelease. Gatchalian admitted that there were delays to their commitment to go on the AICS payout, but this was because of what he called kinks in the financial management office. Kinks, ibig sabihin parang may delay. A while ago, may inamin ako na may problema sa financial management office. Ayun naman pala, inamin niya. Transparent. Anong inangak-ngak mo? That why we were having cash shortfalls in some of our regions. And we have addressed that. Aminado po kami there were delays to the commitment to the senator, but we have all intention of paying those lists that had been vetted and checked already. Ayun naman pala. Diba? May kinks nga May problema. But they fixed it already. They have addressed it. Sabi niya, so what's the freaking problem, Mr. Senator Go and Tambalina? Sa iisipin ko sa aking opinion, mga kababayan, these two freaking idiots na re-electionist na senator are using the DSWD. Natutunugan yung tatakbo si Rex Gatchalian sinabi na sa inyo. He doesn't have any inclination to run for the office. Bakit? Takot na takot kasi kayong maagawang kayo ng boto ni Rex Gatchalian? Takot na takot kayo kasi siya ang DSWD secretary, siya ang visible pag magbibigay ng mga ayuda? Why not do it by yourself but don't use the DSWD? Hindi nyo rin pera yan. Despite the explanation, Go insisted that the beneficiaries have waited 4 months to receive the AICS, adding that the assistance was the people's money. Ang problema kasi sa inyo, intindihin nyo muna yung sinabi ni Gatchalian. Nabigyan naman na Ano pang problema ninyo? There is a kinks nga daw, may problema sa system. Diba? Ang sabi nga ni Amy Marcos you have to bear it.
Gawin nating digitals. O, so ganun. O, problema ba yun, go? Saka ka lang naging visible nung ikaw ay na-endorse na ng PDP. Di ba? O sino ang may inclination talaga? Di ba? Bakit daw pinatagal? O ano ang sabi ni Gatchalian? Senator, we have no intentions of withholding. In fact, last year, if you look at our disbursement rate and our obligation rate, nagamit po lahat yan. O, ayan, sampal sa'yo. No? Kasi ikaw, I think alam niya to eh. Alam niya yan. Pero, he will use it, sasalsalin niya para po mag-matter siya. Diba? Airtime. Pero alam po namin. Alam po namin. If you wanna help, you can do it by your own. Huwag niyong gamitin ang DSWD. Hindi niyo rin pera yan. Hindi niyo mandato bilang senator. Ano ang mandato ninyo? Magsulat ng batas. Reviewin ang budget. Pero yung sasama kayong magbigay ng tulong through DSWD, minamandato ninyo. Anong sabi ni Coco Pimentel? Hindi dapat kayo makialam dyan. Kakahiya po kayo, mga kababayan. Ang gulo ng utak mo, go. Tulad ka rin ng mga tsekwa. No? Takot ka na baka maungusan ka ni Rex Gatchalian kung sakaling tumakbo siyang senador? Ganun ba yun? Diba? Ang layo sa usapin, mga kababayan eh. Pamamahiya kay Rex Gatchalian o sinong napahiya? Di ikaw, it was recorded. For the record, sabi niya pa. For the record. Ni-record. O ano, napahiya ka, kaya dinivert mo yung question. Ganyan ba yung mga senador? Lumitaw lang yan ha. Saka lang lumitaw yan nung na-PDP na siya. Oh, di ba? Gagayahin mo pa si Rapi Tulfo eh. Si Rapi Tulfo lang yung may kakayahang mag-grandstanding. Kaya ikaw, go, tigil ka na. No? Boboto nyo ba yan? Malamang mananalo pa yan kasi ang dami po. Pa-epal po yan eh. Epal. Pati yung sa Semana Santa, ingat po kayo. Ang laki-laki ng pagmumukha niya. Hayop na yun. Ang inalok-lok yan. Tama na ang clown sa Senate. Ang daming ang clown dyan eh. No? May laglulumahod na senador. May protector ni Quiboloy at SMNI. Anak ng show pa oh. Iba naman. Wag naman yung dilaw. Magiging minority yan. Kontra naman sa ano yan. Ilagay nyo dyan yung mga nasa Kongreso, yung sa lower house, si Suarez, si Nograles, yan. Yung mga one-rider party list, yun. Si Kong Hun, pasok nyo. O tingnan natin, di ba? Di iyak-iyak ang mga Duterte. Yung mga inendorso ni Duterte na PDP, wag nyo po ipasok yan. Ibasura niyan, 4 basura. Di ba? 4 sila, 4 sila. Oh. Sayang si Tolentino, okay sana. Pero si Tolentino mukhang ayos-ayos pa eh, no? Yun nga lang, na kay Duterte, oh, di sabit ka. Di ba nakita nyo? Saka lang lalabas nung in-endorse na ng PDP, eh ikaw ang talagang may ambisyon, tapos ida-divert mo sa iba, bobo. Tapos galit na galit siya pag hindi nabanggit yung pangalan niya in courtesy, ganon. Tapos sasabihin niya, hindi ko nga po pinalalagay. Tapos ini-name drop niya pa si Duterte. Sino bang presidente? Si Marcos o si Duterte? Kung gusto mo kay Duterte, sumakay ka dun sa DeLorean ni Michael J. Fox, pumunta ka dun noong 2016. Doon ka na lang, hindi ka namin kailangan, in-check ka naman. Doon ka na lang. Di ba? Gago ka. Oh. Eto pa, labas na tayo dyan kay Bongo. Walang yayan. Kala mo naman napakagaling ang putsis. Oh, eto po. Yung sinasabi ko sa inyo, meron pong na-disqualify ng COMELEC. Kasi after careful review ng Supreme Court, sinabi ng Supreme Court, COMELEC, mali kayo ng desisyon. Ayun. Nanalo yon. O ngayon, ang latest na balita, GMA News Online. COMELEC disqualifies Cagayan's Mamba Anyu. Ibig sabihin, dinisqualify ulit si Mamba. Kasi yung Anyu panibago na naman na disqualification. Na-disqualify na siya nung una, ngayon na-disqualify na ulit siya bilang governor ng Cagayan. O eto po, the Commission on Election has again ordered the disqualification of Cagayan Governor Manuel Mamba from the May 2022 election that he won. In a decision issued Wednesday evening,
The COMELEC First Division said the disqualification stem, ito yung una ha, from a petition filed by Victorino Casuay against Mamba. Hindi pa to yung isa, kasi yung isa yung kinatigan ng Supreme Court eh. Mabel Mamba and Francisco Mamba, tragis, puro Mamba pala ito, who were candidates for governor, vice governor, and 3rd District Representative of Cagayan Province respectively in the 2022 national and local elections. Wow! Sino ang natanggal dito? Si Governor Mamba lang ba o pati itong kanyang vice governor and 3rd District Representative ng Cagayan? Nako! Biruin mo yan, puro Mamba? Wala na ba kayong ibang mailuluklok na tao dyan? Kaya yan, nagiging palalo yung mga yan eh. Nagiging diktador. Nagiging mga palalo eh. Diba? Yan sabi ko sa inyo, once you give them power, sabi nga ni Ninang Lisa, you can, yung ng measure of a man. O, tingnan lang natin. Nandito pa rin yun mga kababayan sa aking notebook eh. Mahirap naman magkamali tayo. If you want to know the measure of a man, give them power and money. O, ayan. Maganda po yan na kasabihan, no? Ay, nako. Casuay alleged the then candidates violated COMELEC Resolution number 10747 when they provided financial aid, scholarship grants, and various transport vehicles to the constituents of Cagayan Province using public funds during the 45-day spending ban. Ooh. The First Division dismissed the petition against Mabel Mamba and Francisco Mamba for being moot as they failed to win their election bids. Hindi pala nanalo tong dalawang Mamba na Vice Governor at 3rd District Representative. Only yung current governor na si Manuel Mamba. However, it granted the disqualification against Mamba, yun nga governor, after he was found in violation of Section 2 and 13 of Resolution number 10747, which prohibits the release, disbursement, or expenditure of public funds for any and all kinds of public works from March 25 to May 2nd, 2022. Ito yata yung ban eh, spending ban, pati gun ban, wala na yan eh. O yan, yari ka. Mamba argued the spending ban was not intended to prevent the delivery of ongoing social services program, but the full body ruled otherwise. Ay, patay. Kasi nga naman, bakit? Di ba? Alam nyo na. Saying the social welfare projects are not included in the ban exemption. It also said Mamba did not secure a certificate of exemption. Yes! While Manuel Mamba indeed has a duty to serve his constituents, it does not mean that he can do so as he sees fit. Kita nyo yan, di ba? Rule is rule. Akala nung iba, since they are powerful, like the Quiboloy and the Dutertes, they can yung sapawan ang batas. Sapawan ang mga regulasyon. O ayan, tingnan nyo. Regardless of the position held, a public official does not have an unbounded meaning walang limit. Unbounded eh. Walang katapusan. Ayan yung sinasabi natin sa inyo. Freedom is not absolute. Ito, unbounded freedom to exercise their powers. Ibig sabihin, may limitasyon ang power ninyo. Kailangan yung sumunod sa batas. Kailangan yung sumunod sa inilabas na kautusan. Ayan. More so if there are restrictions set by law. O ayan ang mga powerful. Feeling nila, no, I am mayor. No, I am governor. I can subvert the law. Diba? O ayan, ano sabi ng COMELEC? They does not have an unbounded powers, no? Unbounded freedom pala to exercise their powers. More so if there are restrictions set by law. Sana ganito, no? Sa lahat. Hindi lang yung COMELEC. Kung maipatutupad lang yung mga sinulat na batas ng mga mambabatas, lahat sila tegi. Ano ang sabi ni Ninang Lisa? Pag siya ng presidente, lahat sila tegi.
katayin niya lahat sila. Ibig sabihin, si Santi lahat sila. Kasi she knows. Most of them, but not all of them, are corrupt. Huh? Following his disqualification, Mamba's seat was declared vacant. He will be replaced by the incumbent vice governor on the rule of succession. O, ayan ha. Eto pa. The 2022 disqualification, dalawa eh. Diba? Si Kasuay, siya yung nag-file nung dun sa, yung parang binayolate niya yung nilagay na batas na walang ganyan. Parang panunuhol yan eh. In December 2022, the COMELEC 2nd Division, yung kanina 1st Division, disqualified Mamba after it found substantial evidence that he violated, violator pala to si Mamba eh, Section 261V of the Omnibus Election Code, which prohibits the unauthorized release, disbursement, or expenditure of public funds during the campaign period. Anak ng siopaw naman talaga oh. Whew! However, the COMELEC NBank, nung inakyat na to sa NBank, reversed this in March 2023, ruling that the petition of Maria Sara de Guzman Lara was filed out of time daw. Ayan. This prompted de Guzman Lara to file her Supreme Court petition. On Monday, the Supreme Court ruled that the COMELEC committed grave abuse of discretion when it dismissed the disqualification petition by de Guzman Lara. O ano ba yung ginawa ng, ano yung nakitang, ng Supreme Court? Kasi po mga kababayan, ang sabi ng Supreme Court, yung time frame. No? Ito, SC reverses COMELEC dismissal of Mamba disqualification petition. Ito po mga kababayan, basa na lang natin dito ha. The Supreme Court also remanded the case to the COMELEC NBank for proper disposition of the Guzman Lara's petition. It held that the petition for disqualification was filed on time. Ayan. Ito po kasi, ito sabi, citing the COMELEC rules of procedure, the Supreme Court said that disqualification petitions shall be filed any day after the last day for filing of certificates of candidacy, but not later than the date of proclamation. It said a petition could be filed even after the exact time of the proclamation, as long as it was filed on the same day. Pwede naman pala. Practicable realities born by technological advances must be likewise considered, such as those resulting from filings made through email. Actual receipt of pleadings by email is not limited to the physical structures of an agency, which remain open during certain hours of the day. The court pointed out that in the light of current capabilities brought by modern technology, it can hardly be argued that institutions with vast innovative resources such as COMELEC will not be able to access a pleading filed beyond office hours when such filing was made via email. Ayan. So kinatigan po ng Supreme Court yung petisyon ni de Guzman Lara na ipinal niya yung disqualification case kay Mamba. No? Kasi hanggang sa proclamation daw, the day of the proclamation. Ay ano yung the day of the proclamation? Di ba? Kung na-proclaim si Mamba ng alauna ng hapon, kung na-file yon ng the same day, mayroon tayong 24-hour period in a day Kaya yun siguro ang panuntunan ng COMELEC NBank kasi it was filed out of time. Ayan. Diba? Kaya, yari si Mamba. Na-disqualify din po siya. Yan na po ang desisyon ng 2nd COMELEC Division. Disqualified na siya ngayon. Tanggal na po siya. Ano ang sabi ni Mamba? Reconsideration. Siyempre, magmo-motion for reco siya. Ganun din. Saan siya mag-motion for reconsideration? Di si COMELEC din. In a social media post, the Provincial Information Office said Mamba has filed a motion for reconsideration before the COMELEC to appeal his disqualification. The governor has 5 days to appeal his case. Kaugnay nito, di ang kapal na mukha, di ba? Mananatili at ipagpapatuloy pa rin ni Governor Manuel Mamba ang kanyang tungkulin bilang gobernador ng lalawigan hanggat wala pang final na desisyon.
It added that Mamba appealed to his constituent to keep calm as he faces the cases against him. O ayan, di ba ang kapal na mukha? Patuloy pa rin siya maging governor kasi wala pa rin daw final and executory yung desisyon ng COMELEC kasi naka-MR po siya, motion for reconsideration. O, pag natalo siya dyan sa COMELEC, aakyat yan ng Supreme Court. O ngayon, gaano katagal yan aaksyonan ng Supreme Court na naman? Baka tapos na ang termino niya, doon pa lang siya ma-disqualify with finality. O, di ba? Kita nyo kung paano nila paikutin ang batas. Gamit na gamit ang batas pag ayon lang sa kanila. Dapat yan, suspended ka na eh. Dapat yan, umakto na ang DILG, suspended ka muna. Antayin mo, paupuin mo yung sinasabing dapat umupo dyan, yung vice governor. Hindi naman yung mga nag-ano sa'yo, dahil talo, hindi naman lumaban si De Guzman Lara eh. Di ba? O, kaso, dahil nga makakapalang mukha, kapito ko. Di ba? Siya pa rin yan. O ngayon, sasabi nila dyan, ay! Si FL Lisa nagpatanggal dyan kasi maka-China yung governor na yan. Kasalanan na naman yan ni Lisa. Sinabi niya dun sa COMELEC, kay Garcia, di ba? Sila ang nag-appoint dyan kay Garcia. Yan na naman. Isisisi na naman yan kay FL Lisa. Lahat na lang. Pati pagsakit ng tiyan nila. No? Magkapigsa sila sa puwet. Kasalanan ni Ninang Lisa yan. Ganun na naman sila. Mga animal talaga. Wala. Sala sa init, sala sa lamig. Mga hinayupak. No? O kayo po, tingnan natin. No? Anong sana desisyon ng kaagad ng COMELEC yan. Tapos pag inakyat sa Supreme Court, dapat 1 buwan lang tapos na ha. Pwede po ba? Bilis-bilisan yung pagbibigay ng mga desisyon. Wag yung taon-taon. Okay? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.